Samantala nababahala ang Philippine Cancer Society sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kababaihan sa Pilipinas na may breast cancer. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Tila gumuho ang mundo at halos mawalan ng pag-asa si Nanay Nati nang madiagnose siya ng stage 3 breast cancer noong 2015. Tinaningan na siya ng doktor na hanggang 5 taon na lang siyang mabubuhay at pwede pa itong mapaaga kung hindi siya magpapagamot. Nagtatrabaho siya noon bilang staff sa restaurant kaya mas lalo siyang nanlumo nang malamang milyon-milyong piso ang kanyang magagastos sa pagpapagamot. May pagsisisi rin si Nanay Nati na hindi siya agad sumailalim sa early detection at screening at hinintay pang lumala ang sitwasyon. Nung malaman ko po na may cancer po ako, as in end of the world na po talaga. Sabi ko, lalaban pa ba ako o susuko na? Kasi talagang, as in, nung sinabi ng doktor, you have stage 3 breast cancer, you must prepare 3 million. So, blanco ang isip ko. As in, hindi ko alam anong sasabihin ko. Nanginginig ang mga tuhod ko. 10 taon ding nakibaka sa sakit si Nanay Nati. Hindi siya nagpatinag, pilit siyang lumaban para sa kanyang anak. Labis ang kanyang pasasalamat sa mga tao, organisasyon at grupo na tumulong sa kanya. At bilang isang cancer survivor, nagsisilbi siyang inspirasyon sa iba pang cancer patients na maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa. Early detection saves life. Kaya lagi ko yung sinasabi sa kanila. Kaya ako pinalakas pa dahil kailangan kong i-inspire yung iba na tingnan niyo ko, lumalaban po ako. Blessing talaga sa akin nung nandito ako para masabi ko din sa kapwa ko mga pasyente at sa mga hindi pa nagpapacheck up na magpa-check up na po kayo. Nababahala ang Philippine Cancer Society sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kababaihan sa bansa na nagkakaroon ng cancer sa suso. Breast cancer ang pinakakaraniwang cancer ng mga Pilipina. Ayon sa PCS, Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng breast cancer sa Timog Silangang Asya. Umaabot sa 27,000 ang naitatalang kaso ng breast cancer kada taon o isang Pinoy sa bawat 32 segundo ang namamatay dahil dito. Noong 2022 nga, pumalo sa mahigit 11,000 Pilipino ang namatay dahil sa breast cancer. Sabi pa ng PCS, 55 hanggang 65% ng mga kababaihan sa Pilipinas late na nilang natutuklasan na may breast cancer na pala sila. Dahil dito, pinaigting pa ng grupo ang early detection at screening. But there's such a thing as AI-assisted ultrasound and mammography screening for breast cancer. It's assisting this technology to detect more precisely the presence of breast mass in the breast. Palalawigin pa nila ang kanilang ACT Now o Access to Cancer Treatment Now programa. Tampok dito ang kanilang mobile cancer screening bus na nagbibigay ng libreng breast and cervical detection services, lalo't higit sa mga kababayan nating lubos na nangangailangan. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 46,000 kababaihan ang naserbisyohan na ng mobile cancer screening bus mula sa mahigit 800 outreach missions simula nang ilunsad ito noong 2015. For us women, Filipinas, na hindi naman po mas madali pong gamutin yan kung maliliit. Huwag niyo pong patagalin dahil pwede naman kayo pumunta sa ospital, magpatingin na para maagapan kaagad. Because if you really come in very early, your survival, mas mahaba po ang survival. Samantala, itinaas pa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang benefit package nito para sa breast cancer. Mula kasi sa dating 100,000 pesos ay itinaas na ito sa 1.4 million pesos na malaking tulong sa gamutan ng mga breast cancer patient. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.